Tapos na ang playoff run ng Memphis Grizzlies. Si Ja Morant nakasaklay na at malabo nang makalaro sa Game 4. Pero bago yan, may matinding paalala si JJ Redick sa Lakers kahit panalo sila kontra Timberwolves sa nakaraang Game 2. Naipanalo man ng Lakers ang Game 2 kontra Timberwolves sa score na 94-85, hindi pa rin kontento si head coach JJ Redick. Sa panayam nga niya kay Dan Woike ng LA Times, diretsahang sinabi ni Redick ang totoo. Base sa tape, hindi kami maganda sa opensa. Tumira lang kasi ang Lakers ng 45.3% sa field at sobrang baba na 20.7% mula sa 3. 6 lang kasi ang naipasok nila sa 29 na tira nila. Malayo ito sa karaniwang 113 points kada laro at halos 48% shooting nila sa regular season. Ayon pa kay Redick, kailangan nilang magkaroon ng mas mabilis na opensa at mas agresibong diskarte habang lumilipat ang serye sa Minnesota. Pero kung opensa ang problema, bumawi naman sila sa depensa. Matapos hayaan ng kanilang koponan ang Minnesota Timberwolves na makagawa ng 117 points at 21 3-point made sa Game 1, nilimitahan naman ito ng Lakers sa 85 points lang sa Game 2 na may 38% shooting at 5 3-point shots. Katulad nga sa Game 1, muling nanguna si Luka Doncic sa Lakers na may 31 points, 12 rebounds, 9 assists at isang block. Kitang-kita ang galing niya sa playoff moments, pero malinaw ang mensahe ni Redick, hindi sapat ang one-man show. Kailangan ayusin ng Lakers ang opensa nila kung gusto nilang makalamang sa serye. Samantalang grabe mga idol, ibang klase ang ginawa ni Alex Caruso sa Game 3 kanina. Lockdown defense talaga ang pinakita niya, lalo na kay Jaren Jackson Jr. Sa crucial moment ng fourth quarter, may 2 minutes and 39 seconds na lang ang natitira, binutata ni Caruso ang 9-foot floater ni Jaren Jackson Jr. Ang laking stop nun. Pero hindi lang yon. Sa sunod na possession, nagbigay pa siya ng assist kay Chet Holmgren para sa isang clutch 3-pointer. From defense to offense, back-to-back impact plays ang ginawa ni Caruso. Buong laro nga ay bantay sarado niya si Jaren Jackson Jr. Sa perimeter, hindi siya nagbibigay ng space. Kahit subukan ni Jackson na umatake o tumira sa labas, andun agad si Caruso, naka-contest, naka-pressure. Sa low post, tuwing may mismatch si Jackson Jr., agad dumodoble si Caruso. Hindi siya nagbibigay ng breathing room, kaya tuloy hirap na hirap gumawa ng play ang Memphis big man. Mabilis din siya sa transition defense, kaya kahit sa fast break, hindi makawala si Jaren Jackson Jr. At ang resulta, bumagsak ang opensa ng Grizzlies sa second half. Naka 77 points sila sa first half, pero 31 lang sa second half. Walang nagawa ang Memphis sa huling 4 minutes and 51 seconds na shutdown talaga sila ng malala ng OKC Thunder. Salamat sa elite defense ni Caruso na nagbigay daan para makumpleto nila ang comeback at makuha ang panalo sa Game 3 sa score na 114-108 at hawak na nga nila ang 3-0 lead sa kanilang playoff series. Pero ang bad news, kanina sa Game 3 ng serye sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder, nagkaroon ng malaking pangyayari na nakaapekto sa opensa ng Grizzlies. Sa second quarter ng laro, habang sinusubukan ni Ja Morant na paigtingin ang atake, nagkaroon siya ng malubhang pagbagsak matapos masahod ng Thunder player na si Lu Dort. Dahil dito, nagtamo siya ng contusion sa kaliwang balakang. Bago pa man nangyari ang insidente, nagpakita si Morant ng solidong performance. Naglaro siya ng 16 minutes at nakapag-ambag ng 15 points, 5 assists at 1 rebound. Ngunit matapos ang kanyang pagkahulog, agad siyang nailabas sa laro at hindi na bumalik pa, na naging dahilan kung bakit bumagal ang opensa ng Grizzlies. Hindi lang natigil ang momentum ng kanilang opensa. Ang Memphis ay mabilis na nabigo sa second half. Nakalaunan ay nauwi sa 114-108 na panalo ng Oklahoma City Thunder. Nakita rin ang pagkakaroon ni Ja Morant ng saklay sa tunnel malapit sa bench ng Grizzlies sa fourth quarter na nagbigay linaw sa usaping medical. Ngayon, nakatutok ang buong liga kung makakabalik si Ja Morant para sa Game 4 na gaganapin ngayong linggo sa April 27. Isang mahalagang do-or-die game nga ito para sa Memphis Grizzlies kaya talagang critical ang kalagayan ng kanilang star player. Abangan natin mga idol ang mga susunod na update habang patuloy na binabantayan ang recovery ni Ja Morant.